Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Maaliwala sa loob ng bahay ni Manang Cora. Ang pakilala niya sa amin ay malayong kamag-anak daw niya ang magulang ni Joseph. Sa tingin ko ay magkasing edad lamang sila ng lola ko. Mabuti at sumama kayo dito kay Joseph. Minsan ko lang kasi makita itong batang ito. Lalo pat hindi ako madalas makaluwas ng Maynila. Nakangiti at galak na galak niyang sabi. Nasa hapagkainan kami at di na kami nakatanggi. Dahil sa nakapagluto na siya ng marami, katulong ang kanyang apong babae. Nakangiti ako nakatingin sa kanya. Hindi kasi ako makakain ng maayos dahil sa atensyong ibinibigay sa akin ni Joseph. Katabi ko siya sa hapagkainan at halos siya na sumandok sa pagkain ko. Napakabait at malalahaning bata yang si Joseph. Palagi kaming dinadalhan ng mga paborito naming pagkain. Pakiramdam ko nga, pinapataba kami ng batang yan. Kwento ni Lola. Mukhang magkasundo pa sila ni Manang Cora. Tumango naman si Manang Cora. Totoo yan, ganyan talaga mag-alaga si Joseph sa mga taong malapit sa puso niya. Pagkatapos na masaganang tanghalian ay dinala kami ni Joseph sa tutuluyan naming kwarto. Magkakasama na kami ni na Lola at Ryan sa iisang kwarto. Samantalang sa kabila naman sina Joseph at Nitoy. Pumasyal din kami sa labas, iyong paligid ng bahay ni Manang Cora ay malapit sa mga nagtataasang bundok, may mga palayan pa kaming natatanaw, tahimik at walang bakas ng sibilisasyon. Kaya naman alam kong kahit papaano ay marerelax ang lola ko. Buong maghapon kaming namasyal at tumanaw sa mga luntiang paligid dito sa Pami, Laguna. Binigyan pa kami ng isang kapitbahay nila ng 2 tiklis na mangga. Dahil sa hitik na hitik ang puno nila, kaya binigyan din kami. Naghahanda na ng hapunan sina Manang Cora at si Lola nang kami makabalik. Tutulong sana ako nang bigla akong hawakan sa pulsuhan ni Joseph at hinatak sa labas. Madilim na at maghahapon na rin, saan pa kami pupunta? Nag-start siya ng sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Takang-taka ako sa ginagawa niya. Saan tayo pupunta? Sumakay ka na. Pinamaywangan ko siya. At saan nga tayo pupunta? Gabi na kaya? Ngumisi siya. Sumakay ka na lang, may ipapakita lang ako sa'yo. Kininditan pa niya ako. Nagdadalawang isip man ay hindi ko maiwasang ma-excite. Ngunit inirapan ko na lang siya. I love surprises. Bilisan natin at baka hanapin tayo ni na Lola. Sa biyahe namin ay pansin kong parang masaya si Joseph. Siguro may binabalak itong kalokohan. Hindi naman mahaba ang biniyahe namin. Inihinto niya ang sasakyan sa medyo may kadiliman at liblib na lugar. Ni wala akong makitang tao o kabahayan. Kinabahan ako. Pinatay niya ang makina. Joseph, nasan tayo? Tiningnan niya ako. Ilang segundong nananalaytay ang malalim niyang tingin sa akin. Napalunok ako nang wala sa oras. Hoy Joseph! Unti-unti siyang lumapit sa akin. Titig na titig siya kung kaya napaatras ako at napahawak sa seatbelt na suot. Naduduling pa ako sa kakatingin sa mata niya. Joseph! Napapikit ako. Tinanggal niya ang pagkakakabit ng seatbelt ko at narinig ang pagtawa niya. Minulat ko agad ang mga mata ko. Napakagat siya sa ibabang labi niya sa katatawa. Ito naman masyadong tense. Relax ka lang. Mas malalim ata ang iniisip mo kaysa sa akin. Ikaw ha? Tinokso niya ako, kasabay ang pagkurot sa pisngi ko. Nag-init ang mga pisngi ko kaya pinalo ko ang kamay niya. Napangisi siya. Napahiya na naman ako. Magtigil ka, ayusin mo kasi ang kilos mo. Sus, pag nawawala ako sa paningin mo, hinahanap mo agad ako. Akala mo hindi ko malalaman.
You can't live without me. Tudyo niya. Agad ko siyang binigyan ng matalim na tingin. Hoy, wag ka nga feeling. Bumaba ako ng sasakyan. Hindi ganoong kadilim pagkababa ko. Dinig na dinig ko ang awit ng mga kuliglig sa paligid. Ang lamig ng simoy ng hangin ay dumampi sa aking balat. Kung sa umaga, malamang masarap mag-picnic dito. Pero ngayong gabi, masarap lang mag-stargazing habang nasa ilalim ng puno. Punong-puno pa naman ang langit ng mga bituin. Pati ang bilog na buwan na nakatanaw sa amin ay nakakahalina rin. Narinig ko ang pagbukas ng sasakyan ni Joseph. Anong ipapakita mo? Yung pagtapak niya sa damo ang narinig ko habang papalapit siya. Mga alitap-tap. Napalingon ako. Ha? Nilingon niya ang paligid na parang may hinahanap. Teka, magandang may background music habang nag-aabang. Pinanood ko siyang bumalik muli sa loob ng sasakyan. Nakabukas ang pinto at tila may hinahanap sa compartment. Doon siya natagalan. Anong hinahanap mo dyan? Sigaw ko. CD, hindi ko makita dito. Alam ko, nadala ko yon. Sabi niya nang hindi ako tinitingnan. Napanguso ako. Ilang sandali siyang natagalan sa paghahanap. Buksan mo na lang kaya ang radyo. Hayaan mo na kung hindi mo makita. Humalakip-kip ako. Parang importante naman nun. Sumuko siya sa paghahanap nang marinig kong binuksan na niya ang radyo. Sumandal ako sa harap ng sasakyan at tinanaw muli ang paligid at ang langit. Narinig ko pa ang paglipat-lipat niya ng istasyon sa radyo. Ewan ko pero parang hindi siya kontento. Masasayang kanta ang tugtog o kundi naman ay nagsasalitang DJ. Napalingon ako nang marinig ko ang pagmumura niya. Parang frustrated ang lolo mo. Pinatay din niya ang radyo at saka lumabas ng sasakyan at tumabi sa akin. Hindi niya ako tinitingnan. Nakasimangot siya at tahimik. Para bang nawala sa mood. Dinala niya ako dito tapos nakasimangot na siya. Hoy! Untag ko sa kanya. Isang segundo niya lang yata ako nilingon pagkatapos ay yumuko na. Pareho kami nakasandal sa harap ng sasakyan. Anong problema? Lalong humaba ang nguso niya. He really looked frustrated. Nag-ikting ang mga panga niya. He stared at me. I looked back. Pakiramdam ko nalungkot talaga siya. Ilang segundong tunog lang ng kuliglig ang namagitan sa amin. I felt a kick drum in my chest. Dahil ba sa CD na hindi mo makita? Tumitig muna siya bago tumango. Ano bang laman nun? Lumong-lumok ka. Parang nalugi ang mukha mo. Nagbaba siya ng tingin. Beauty and the Beast. Nangunot ang noo ko. Beauty and the Beast yung kanta? Parang bigla siyang nahiya habang unti-unting tumango. Hindi na siya makatingin sa akin. Nakagat ko ang labi ko. Yun lang, nalungkot na siya. Kahit sa radyo, walang matinong tugtog. Ano ba kasing balak mo ha? Anong ipapakita mo? Tudyo ko. Humarap siya at inis pa rin ang mukha. Pero gwapo pa rin. Ito. Ang alin? Itong moment na to. Masosolo kita sa ilalim ng mga bituin sa langit tapos tahimik. Walang ingay, walang istorbo. Masarap ang simoy ng hangin. Tapos may background music tayo. Tapos yayayain kitang sumayaw. Tapos sasabihin kong mahal kita. Na mahal kita. At sana pumayag kang maging kasintahan ko. Natulala ako. Nag-iwas siya ng tingin pero gumagalaw pa rin ang panga niya. Hindi naman ako marunong sumayaw, kaya baliwala rin yun. Tiningnan niya ako. Lumambot ang titig niya. Hindi naman problema yan. Lumapit siya sa akin. Hindi ko na maputol ang titigan namin. Mapupungi ang kanyang mga mata. He actually switched from a frustrated man to a charming man. Nakakalambot ng tuhod. Paano ang gagawin mo? Sige nga. Nakatitig niyang kinuha ang mga kamay ko. Napatayo ako ng tuwid. I wanna just follow him in every move he'd make. Bumaba ang tingin niya sa aking mga paa.
I followed. Itungtong mo ang mga paa mo sa paa ko. Ha? Ngumiti siya. Stand on my feet. Sinunod ko siya. Naninipa na talaga ang puso ko. Pati mga kulisap sa tiyan ko ay mga nagsibuhay. Nakahawak ang kamay ko sa kanya nang hinuhubad ko ang sandals ko at isa-isang ipinatong ang mga paa ko sa sapatos niya. Inangat ko ang tingin ko sa kanya. Sobrang lapit na ng mukha niya. Napapaso ako sa titig niya. Parang gusto ko nang umatras. Agad niyang hinapit ang bewang ko nang maramdaman niyang lalayo ako. Wala nang atrasan, Ara. I held my breath. Naramdaman ko sa kaibuturan ko ang bulong niya at ang dampi ng kanyang mainit na hininga. Milyong-milyon na bultahe ng kuryente ang dumaloy sa aking balat. Touching his skin again sent shiver through down my spine with unexplainable feelings. Inilagay niya ang dalawang kamay ko sa kanyang balikat. He pulled me closer. Habang ginagawa niya yon ay hindi bumibitaw ang titig niya sa akin. Nagsimula na siyang gumalaw at dahil nakapatong ako sa kanyang mga paa ay sumusunod lang ako sa kanyang galaw. Sa umpisa ay parang naghahanap siya ng tamang tempo nang walang musika. It feels like we're dancing with a song in our hearts. Nakokornihan ka ba? Nahihiya niyang tanong. Ngumiti ako. Yes, at first, pero walang tatalo sa gusto niyang iparating. Umiling ako. Samot-sari ang nararamdaman ko. Hindi ko lang mailabas ng maayos, pero natatouch ako sa ginawa niya. Ilang lalaki ba ang may isipang gumawa ng ganito? Sinong lalaki ba ang kakapalan ng mukha para gumawa ng ganito? Humilig ako sa kanya. Dinig na dinig ko ang mabilis na pintig ng puso niya. Bawat pintig na siyang galaw ng kanyang mga paa. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang sarap sa pakiramdam, kung pwede lang hanggang sa makatulog ako at sana palaging ganito. Suddenly, his heartbeat made me calm and relax. Ara? Ano? I love you. I love you so much. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang mahalin ka ng ganito. Naramdaman ko na lang. Ginulo mo ang mundo ko. Nababaliw ako tuwing hindi kita nakikita. Naninikip ang dibdib ko kapag alam kong kasama mo yung unggoy na maniligaw mo. Kung pwede lang nabakuran ka, ginawa ko na. Kaya lang wala akong karapatan, wala akong permit mula sa'yo. Ayokong nagagalit ka sa akin kasi napuprostrate ako. Hindi maganda sa pakiramdam, masakit, ayoko yun. Ramdam ko ang pagbilis ng pintig ng puso niya. Nanatili ako sa pwesto ko. I felt his lips on my head. Kaya ko namang maghintay na mahalin mo rin, kahit hindi kasing laki ng pagmamahal ko. Gusto ko lang ikaw lang sapat na. Kahit sungitan mo ko araw-araw, buo na ang araw ko. Hindi ako nakatiis at nagangat ako ng tingin sa kanya. Only to find out his beautiful sincere eyes on me. Punong-puno ng pagsusumamo ang mata niya. Kumikislap ito na parang gustong umiyak. I wanted to touch him. Tinitigan niya ako. Baka hindi na matapos ang pagmamahal ko sa'yo. O baka hanggang sa magunaw lang ang mundo. He smiled. I smiled back. Gusto kitang alagaan, maging rain ako. Gusto kitang angkinin. Iyong walang sino man ang may karapatan na umagaw sa'yo. Gusto kitang makasama. Yung pwede kahit araw-araw, minuminuto at segundo. Gusto kitang makausap kasi boses mo pa lang, binubuhay na ang katawan lupa ko. Bahagya akong tumawa at gustong gusto kitang mahalin. Gusto kitang mahalin ng dahan-dahan. Yun bang parang hindi na kita mamahalin ulit, na parang ito na ang huli. Ganoon ang nararamdaman ko sa iyo, Ara. I wanna love you like I'll never love you again. Nangingilid ang luha ko sa bawat salitang sinasabi niya. I can't help but cherish every words he said. Ramdam na ramdam ko iyon. He gave me soft kiss, softly brushing on my lips, gentle and smooth. That was the best moment in my entire life. Kasi may taong nagmamahal sa akin ng ganito.
like he was sent from above to tame my heart from its illusion. Sinagot ko ang halik niya. Mabagal na tila ninanamnam ang bawat segundo na magkalapat ang aming mga labi. Pakiramdam ko ay may mga mumunting liwanag ang nagliliparan ng mga sandaling iyon hanggang sa maubusan ako ng hininga. Unti-unting bumitaw siya sa akin. Muli niya akong tinitigan. Yung titig na hinahalukay ang buong pagkatao ko. Pero may hatid na kiliti sa puso ko. Bumaba pa ang mga mata niya sa labi ko. Suddenly, I felt like I wanted to taste his lips again. Hindi ko pipilitin kung anong gusto mo. Sapat na muna na malaman mo ang nararamdaman ko. He said as he mildly caressed my cheeks and my neck. Gusto ko mangiti. Napapatalo niya ang puso ko sa bawat niyang malamyos na titig. I just want to make sure bago ko ibigay ang sagot na gusto niya. Oo. At masaya ako sa pagtatapat niya. Pero ako, hindi pa kumpirmado ang sa akin. Mahihintay mo ba ako? Mahinahon kong tanong. Ngumiti siya sa akin. Walang bakas ng kalungkutan, pero mayroong pagiging kontento. Palagi, aniya. He smiled. I did the same. Halos mahigit 1 oras ang tinagal namin sa ilalim ng mga bituin. He never tried to kiss me again, but he never left my hand on his hand. He showered me with his sweet words na kung sa ibang babae siguro yon, malamang hinimatay na sa kilig. Ate, napansin ko lang mula nang umuwi tayo galing Laguna ay palagi ka nang ngumingiti. Kahit hindi ganong nakakatawa, kung todo ang tawa mo. Anong nangyari sa'yo? Tanong sa akin ni Ryan. Nakahiga na ako sa kama ko, samantalang siya ay nagbabasa ng libro niya. Masipag sa pag-aaral si Ryan. Palagi ring mataas ang marka niya sa eskwela. Hindi nga lang ako kasing talino niya. Magbasa ka na lang dyan at pagkatapos mo matulog ka na. Ayan, nangingiti ka na naman. Sino ba yung katext mo? Si Kuya Joseph, no? Binaba ko ang cellphone ko at pinanlakihan siya ng mga mata. Tumigil ka nga dyan. Doon ka na matulog sa tabi ni Lola. Lipat na doon. Kayo na, no? Boyfriend mo na si Kuya Joseph, no? Bumangon ako para batuhin siya ng unan dahil sa pangaasar niya, pero humarurot siya ng takbo palabas ng kwarto. Napangiti na lang ako at tumiga uli. Tumunog ang message alert tone ko at dali-dali ko yung binasa. Ara, punta ka sa bahay bukas ha. Pupunta rin si Naan at ang ibang barkada. Birthday ko kaya walang Indianan. May gagawin ba ako bukas? Wala naman siguro. Sasagutin ko na lang ang text niya kapag nakapagpaalam na ako kay Lola. Oh, wag na kayong mahihiyang kumuha ng food ha. Babatukan ko kayo. Dinala kami ni Mitch sa kwarto niya, bitbit ang mga pinggan namin. Puro mga babae naman kami kaya pumayag ang parents niya. May ilang bisita rin kasi ang mga magulang niya sa baba. Teka, asan si Jovi? Tanong ko. Nakasalampa kami sa carpeted niyang sahig. Hay nako, hindi makakapunta yun ngayon. Ani Mitch. Kasi, namomroblema yun sa problema ng kapatid niya. Sagot naman ni Ann. Bakit? Anong problema? Pera. Kailangan ng datong daw ng ate niya pambili ng gatas ng baby. Alam mo namang working student si Jovi. Yun lang ang maaasahan ng kapatid niya. Wala ba yung asawa? Meron, kaya lang tambay. Walang permanenteng trabaho. Sayang nga yung kapatid ni Jovi. Maganda pa naman at scholar. Kaso mapusok, maagang nag-asawa. At iyon pang napangasawa, walang permanenteng trabaho. Anong ipapakain sa kanya nun? Pa-extra-extra, tapos sumama pa siya doon. Sabi nga ng mama ko, pag matalino sa utak, tanga naman pagdating sa puso. Wika ni Ann. Yung ibang kaibigan namin ay busy lang sa pagkain at panonood ng TV. Nawala naman ako ng gana, para kasing natatamaan ako. Kaya ikaw Ara, huwag mo sayangin ang ganda mo girl. Good catch talaga yung baby boy Brickster. Bukod sa gwapo at macho ay may permanenteng trabaho pa.
Huwag kang papasilaw sa mga pahangin na mga tambay sa inyo. Bubuntisin ka lang niyan tapos pababayaan na. Magiging kawawa ka lang. Hilaw ako na pangiti at saka nag-iwas ng tingin. Hindi naman siguro lahat ganoon. Akala mo lang, naku Ara, sa ating lahat, ikaw pa lang ang hindi pa nagkaka-boyfriend kaya inosente ka pa sa mga ganyan. Kaya makinig ka sa amin. Hanggat maaga at para hindi mo bigyan ng sakit ng ulo ang lola mo. Umiwas ka sa mga presko at pahangin na mga lalaki. Hindi seryoso yan. Tawag lang yan ng laman. Hoy, grabe ka naman Mitch. Kung ano-anong pinapasok mo sa utak ni Ara. I'm just telling her the reality. At walang fairy tale sa true life. Ang totoo lang, pag nakagraduate na tayo, mas marami tayong makikilalang hot bachelors sa corporate world. Bihira akong makatanggap ng text mula kay Joseph. Somehow, mas gusto ko yun. Ang huling message niya ay nangangamusta lang. Bumalik ako sa pagiging civil sa kanya. Nalilito lang siguro ako. Mainam sa ngayon na iwasan ko muna siya. Baka nadadala lang ako sa espesyal na pakikitungo niya dahil sa gusto niya ako. Matapos ang gawaing bahay ay nagkulong ako sa kwarto. Ate, nasa labas si Kuya Joseph. Nakasilip lang sa pinto si Ryan. Hapon lang naman at parang gusto ko lang humilata. Pumikit ako at nagkunwaring inaantok. Pakisabi, masakit ang ulo ko. Gusto ko munang umidlip. Okay ate. Yun lang ang narinig ko at lumapat na muli ang pinto. Hindi masakit ang ulo ko pero gusto ko lang matulog. Gusto kong takasan ang gulo at lito ng utak ko. 2 araw nang dumadaan sa bahay si Joseph. Tulad ng dati ay nagdadala siya ng prutas at ulam. Kapag naririnig kong may kumakatok sa gate ay nagkukulong agad ako sa kwarto. Batid ko ang kalituhan sa mga tingin ni Lola at Ryan. Binabaliwala ko na lang at sa 2 araw na yon ay hindi ako nagpakita at nagre-reply sa mga messages niya. 4 na araw pa ang lumipas. Pumunta ako sa kusina para magluto ng hapunan. Napansin ko ang plato na may takip. Wala sa isip ay tiningnan ko iyon. Binatog. Ayokong mag-assume na sa kanya galing ito. Lalo na at hindi ako nagpaparamdam sa kanya. Baka nga nakakahalata na siya. Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Baka makita pa niya ako. Binili yan sa'yo ni Joseph. Baka daw namimiss mo na. Napalingon ako kay Lola, nakakapasok pa lang sa kusina. Agad kong binalik ang takip at lumapit sa ref para kumuha ng kakainin. Bumilis ang tibok ng puso ko sa pagkakabanggit ni Lola ng pangalan niya. Hindi mo kakainin? Napapansin ko po na ilang araw ka nang hindi nagpapakita kay Joseph. Ang akala niya may sakit ka, kaya ang dami niyang dalang prutas kanina. Napalingon ako kay Lola. Po, ngumiti si Lola at itinuro ang ilalim ng mesa. Nangunot naman ng noko at sinundan ng tingin niya. Sinarado ko ang rep at saka yumuko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang 2 basket ng iba't ibang klase ng prutas. Ang una kong nakita ay mga orange, mansanas, dalandan at ubas. Para na kaming magtatayo ng fruit stand sa dami. Apo, may problema ba kayong dalawa? Napalunok ako sa mahinahong boses ni Lola. Iyon ang pagkamarahan na tono na pang heart-to-heart talk. Wala naman po la. Timang talaga yun, ang dami-dami ng dinala. Nag-iwas ako ng tingin at binuksan ulit ang ref. Nagdadalawang isip ako kung ite-text ko ba siya para magpasalamat sa prutas. May gusto akong gawin pero napipigilan ako. Pero tulad ng sa huli ay hindi ko siya tinext. Nagulat pa ako na mag-ring ang cellphone ko. Agad bumulusok ang kaba sa dibdib ko. Binaba ko ang phone sa kama at kinagat ang labi ko. Sasagutin ko ba? Magpapasalamat ba ako tapos end call na? Lumunok ako at kinuha ang phone. Saktong paghawak ko ay namatay na ang tawag. Ano yon? Miss call? Nag-abang ako kung magte-text siya pero walang dumating. Baka naman na wrong number lang. Ate, nasa labas si Kuya Brickster. Lalabas ka ba o sasabihin ko may sakit ka?
Brixter? Ilang saglit akong natulala. Bumuntong hininga ako. Dapat na talaga ako magdesisyon. Hanggat maaga at hanggat po pwede pa, ayokong magsisi sa huli. Tumikhim ako at nilingon si Ryan. Pakisabi, lalabas na ako. Kinabukasan ay nagising akong mabigat ang pakiramdam. Wala akong sakit pero hindi ko may paliwanag. Bakit ganito? O baka naninibago pa ako. Kagabi ay tipid akong nginitian ni Lola. Wala siyang sinabi, hindi siya tumutol o sumang-ayon. Isang tipid ng ngiti lang ang binigay niya sa akin. Maghapong walang nag-text o tumawag sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Normal lang ang buong maghapon ko. Bakit ganon? Bakit naiiyak ako? Sabi ni Brixter ay may out-of-town business meeting siya. Pero iba ang inaabangan ko. Hindi dapat ganito. Yung mukha ni Joseph ang nakikita ko. Ayokong magsisi, ayoko. I know deep inside my heart I made the right choice. Ito ang nararapat. I'm okay. I'm gonna be okay. Wala sa sariling lumabas ako ng bahay. Malamig ang simoy ng hangin. Bukas, aasikasuhin ko na rin ang pag-enroll ko. Matatapos na ang sem break. Hihintayin ko na lang ang padala ni tita. Si Mona kasi ang nag-aabot kaya madalas sabay kaming nag-e-enroll. Umupo ako sa mahabang upuan na nasa gilid lang ng pinto. Pinapanood ko ang mga batang nagpipiko. Nalilibang ako sa panonood nang biglang lumitaw sa gate ang nakangiting si Joseph. Nanlaki sa gulat ang mata ko. Nagpanik ako. Nagpalingon-lingon ako. Ano? Tatayo ba ako o mananatili? Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ako nakagalaw. Hinayaan ko na lang buksan niya ang gate at pumasok. With a smile on his face. Na-miss ko iyon. Naramdaman ko ang pagkurot ng puso ko. Sa wakas, nakita rin kita. Papalodo na nga dapat kita. Lumapit siya sa akin. Baka sa mukha niya ang pagkamaliwalas nang makita ko. Bumaba ang tingin ko sa hawak niyang gitara. Napansin niya iyon at saka ngumisi. Haharanahin na kasi kita para lumabas ka ng kwarto mo. Ilang araw ka na kasing nagtatago. Biglang lumungkot ang boses niya. Kinurot na naman ang puso ko. Ilang saglit na katahimikan. Okay ka lang ba, love? May sakit ka pa ba? Hindi ko siya matingnan ng maayos. Kahit na naaakit ako sa mga mata niya ay hindi ko ito matingnan ng maayos. Hinatak niya ang kahoy na bangkito sa tabi ko at numupo sa paharap sa akin. Nakatunghay pa rin siya. Ara, may problema ba? Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo? Nagangat na ako ng tingin. Kitang-kita ko ang pag-alala niya. Yun bang takot na takot? Umiling ako. Wala akong ekspresyon kaya sa tingin ko ay hindi siya naniniwala. Bumuntong hininga siya. Nalilito ka ba? Mataman ko siyang tinitigan. Pinuwesto niya ang gitara sa ibabaw ng hita niya. Dito siya nakatingin. He looked beautiful holding a guitar. Kahit kupas na jeans at lumang blue shirt lang ang suot niya. Ni wala siyang kahit na anong valuable na suot niya. Bukod sa medyo magulo ang buhok, dipina ang mukha niya, perpektong tulis ng ilong, malantik na pilik mata, makapal na kilay at mapula ang manipis na labi. Maya-maya pa'y nagsimula na siyang tumugtog. Dumadagongdong na naman ang dibdib ko. Tinitigan ko siya nang magsimula na siyang kumanta. Kumikirot ang puso ko. Para na akong kakapusin ng hangin. Ang simple ng lyrics pero sinasaksak ng punyal ang puso ko. Something inside of me suddenly burned. Tinapos niya ang kanta na nakatitig sa akin. Ayokong pumikit dahil nag-aabang na ang luha ko. Nagbabadya ng umagos. Ngayon pa lang nasasaktan ako. Ang sikip sa dibdib. Para akong may pasan-pasan. Ara, bulong niya. Pumungay ang mga mata niya, hinawakan niya ang kamay ko. Yung haplos niya sa kamay ko ay nagparamdam ng seguridad at comfort. Gusto kong umiyak, gusto kong haplusin ang mukha niya.
Gusto kong maramdaman uli yung pakiramdam na yon noong nasa Laguna kami. Nagpanik ang itsura niya. Marahil dahil sa mata ko, akma niyang hahawakan ang mukha ko. "Babe!" He stopped. Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses na iyon mula sa gate. Palihim kong pinunasan ang luha ko. Lumapit ako sa gate at binuksan. Ni hindi ko narinig ang pagparada ng sasakyan niya. Alam ko at ramdam ko nakatitig siya sa bawat kilos ko. I left him wondered and I'm guilty. Hinalikan ako sa pisngi ni Brixter. Nakangiti siya sa akin, kaya pinilit kong ngumiti. He held my hand in front of him, sa harap ni Joseph na hanggang ngayon ay nakatunghay sa amin. "I missed you, babe," ani Brixter sabay lingon kay Joseph. Mukhang nagkamabutihan na si Brixter at si Ara. Ngunit paano na lamang si Joseph? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!